Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, lagot na. Senator Amy Marcos binasag ang katahimikan. Matinding revelasyon ito. PBBM, Salde, Tamba at Suarez namutla. Nako. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinoy News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga po sa thumbnail natin mga kababayan. Palayasin na. Palayasin. Ako. Ay may kumanta na. Grabe mga apurado na talaga mga kababayan. Ito po yung sinasabi natin. No? Kasi itong ito singit lang natin. No? Si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan ay merong pahayag. Patungkol po dito sa General Appropriation Bill. No? Medyo apurado na po talaga. At ito namang si Suarez mga kababayan sa Kamara. Sinasabi niya ay marami na ang kongresista ang nais pababain. Nako, si Vice President Sara Duterte sa pwesto. Nako, ano kaya ito? So ito mga kababayan, unahin na po natin ito. Itong breaking news, no? Itong breaking news mula po sa JMA News. Nako. President Ferdinand Marcos Jr. has certified urgent House Bill number 10800 nako, or the General Appropriation Bill, which allow for the immediate passage of the proposed 2025 budget. Nako. Inaapura na po ni President Bongbong Marcos Jr. ang budget, no, ang pagpapasa, no, ng 2025 budget. Marami po ang nag-comment at marami ang nag-react dito sa kanyang bill, no. Itong pag-aapura po. Kasi sabi ng iba, baka gagamitin sa duran-duran na naman ito. Pero kayo mga kababayan, may naiisip ba kayong dahilan para madaliin itong proposed 2025 budget? Nag-e-enjoy pa nga yung mga crooks sa pagbira kaya Vice President Sara Duterte. Paano yan? Masasayang yung mga bayad, ano? Yung mga nila, yung pinapasweldo ng bayan kung hindi nila gigisahin ng husto. Si Vice President Sara Duterte. Or baka naman, eto lang naisip ko lang or baka naman minabadali na itong 2025 budget para po makapag-focus na sila sa kanilang misyon dyan sa Kamara. Ano ba ang kanilang misyon mga kababayan? Eto po ang kanilang misyon, no? Ito po ang sabi ng isang kongresista mga kababayan. Maraming kongresista nais nang pababain si Vice President Sara Duterte sa pwesto. Ayon po yan kay Representative Suarez. Marami na pala ngayon ang gustong pababain si VP Sara, no? So baka dumating na sa kanilang mga accounts yung ipinadala. Diba? Ito po ang balita. Hindi na interesado sa trabaho? Talaga ba? Sino bang pinariringgan ninyo? Si Vice President Sara Duterte ba ang hindi interesado? Samantalang mga kababayan, nung nagkasunog dyan sa Luzon, binaha dyan sa Luzon, sino po ang unang pumunta para magbigay ng assistance? Or, diba? Diba si Vice President Sara Duterte? Kasi kayo, busy po kayo sa Duran-Duran Party. Tama, diba? Nagkasunog doon. Sa Duran-Duran Party nila. Kaya, tapos sasabihin mong hindi na interesado sa trabaho. Kayo po ang magtrabaho. Inihayag ni House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, na marami umano. Dapat wala nang umano tayo. Kung marami talaga, marami talaga. Sa kanyang
mga kasamahang kongresista, yung mga kasamahan lang nila. Sabagay, baka kasamahan nila lahat yan eh. Ang gustong hilingin kay Vice President Sara Duterte na bumaba. Aba, mga loko talaga to sa pwesto kaugnay ang kanyang mga aksyon sa pagpapatuloy ng budget plenary debates. Yan lang ang basihan ninyo? Ha? Yan lang ang basihan ninyo kung bakit... Ay nako. Kayong mga representative, no? Eto real talkan lang tayo mga kabayan. Kayong mga representative, kung representative man kayo ng taong bayan, ng inyong mga distrito, tanungin nyo nga yung distrito ninyo. Totoo. Tanungin ninyo yung distrito ninyo kung talaga bang yan ang gusto ng taong bayan ng nasasakupan ninyo na bumaba si Vice President Sara Duterte. Sige, pababain nyo para talagang malubog na ang Pilipinas, di ba? Kasi mga representative lang kayo. Representative lang. Yan ididiin ko talaga. I-stress out ko talaga mga lang. Representative lang. No? Kayo ng taong bayan dyan. Si Vice President Sara Duterte, Vice Presidente ng Pilipinas. Tapos magre-request kayo na pababain si VP Sara. Anong nangyayari sa inyo? Si VP Sara ba ang nagdidesisyon para sa ating bansa ngayon? Hindi, di ba? Si PBBM po ang nagdidesisyon para sa ating bansa. Kung baga kayong mga representative, kung sa circus pa, kayo po ay mga puppet lang. Di ba? Kung anong sabihin sa taas, yun ang gagawin ninyo. Nagpa-interview nga yung yung young guns, no, ng Kongreso. Aba talaga naman, parehas po ang script na ibinigay siguro dito kay Suarez pati doon sa young guns. Membro ba ito si Suarez ng young guns? Di ba? Parehas po eh. Kung napanood niyo po yung yung video nila, gustong-gusto rin nilang pababain. At apurado na nga po sila eh. No? Apurado na po sila na pababain si Vice President Sara Duterte. Grabe naman itong mga ito. Hindi nyo, mga bulag na ba talaga kayo? Diba? Si Congressman Marcoleta nga, napanood ko yung sa Net25 na interview niya eh. Alam niyo po kung bakit nagalit si Congressman Marcoleta doon sa hearing, no? About dyan sa good governance. Kasi mga kabayan, ang itatanong na naman pala nila doon yung confidential fund. 'Di ba? Iyon na nga po yung tinatanong doon sa budget hearing eh. Budget deliberation eh. Yung confidential fund. Pero inuulit at inuulit pa rin nila. Malamang sa malamang itong si Suarez, ay mga kababayan, si Representative Suarez, no? Kung may itatanong man ito, confidential fund pa rin. 125 million. Ayan. Nabisto na, mga kabayan. Di ba si Stella Kimbo kahapon? Di ba kahapon yun? Inilabas natin na milyon-milyon pala ang sa flood control project. Malamang mga kabayan, itong si Suarez. Dapat ma-lifestyle check din ito at ma-audit ng COA yung flood control project ng distrito nito. Di ba? Baka kasi malaki ang budget tapos kanal lang yung ginawa. Di ba? Di ba? Well, anyway mga kababayan, eto na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Kalma lang kayo, kalma. Kapapasok lang ng balita kung saan ay matapos ang tila pang-aapi at pamamahiya, kaliwat ka ng pababatikos sa pamumulitika ng mga kumakalaban sa Vice President na walang iba kundi si Sara Duterte. Senator Amy Marcos matapang na nagsalita at tila sinupal pa ng buong katotohanan ang Kongreso. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, i-click mo muna ang subscribe button pati na din ang notification bell para mas may updated ka sa lahat pa ng mga bagong videos na
na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, hindi lingid sa ating kaalaman ang tila isang pagkakaibigang nabo sa pagitan ni Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte na tila kuni-question ngayon ng ilan sa ating mga kababayan, lalo na sa nangyaring pagbuwag ni Alam niyo mga kababayan, hayaan na po natin si Senator Amy Marcos, no? Ano man ang sabihin niya, no? Kampihan niya man ng mga Duterte, but mga kababayan, please, wag na po, no? Wag na po natin sakyan kung ano man ang gusto niyong mangyari. Tayo ang lalabas nitong budol na naman tayo nito di ba? O yan po ang kalalabasan natin pag pinagpatuloy po nating suportahan. Pero yan nga, gaya nga ng sabi ko, hayaan po natin siya magsalita na magsalita. Pero mga kabayan, nako, blood is thicker than water. Blood is thicker than water, yan talaga. Vice President Sara Duterte sa Uniteam, kung saan ay tila nagkalamat ang magandang ugnayan ng Vice Presidente at ng kapatid ni Senator Amy Marcos na si Bongbong Marcos Jr. At ngayon Vice President Sara tila pinatutuhanan sa publiko ang di mo ng mga dahilan nito kung bakit ito tumiwalag sa Uniteam at umalis sa gabinete ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matapos sabihin dito sa publiko ang di mo ng anomalyang ginagawa ng Kongreso sa kaban ng bayan sa pangunguna di umano ni Speaker Martin Romualdez ni Zaldico, kung saan ay pinapatungan di mo rin ito ang pondong hindi naman ginagamit ng Department of Education nung ito pa ang kalihim. Gayunpaman ay sa kabila ng mga pambabatikos sa mga isyong binabato kay Vice President Sara ay tila pinatunayan ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos ang kanyang patuloy na pagsuporta kay Vice President Sara. Ayon pa sa kanyang nilabas na official statement, Itong malaking kalokohan mga kabayan, no, patuloy na pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Pero tatakbo po siya bilang senatorial candidate ng Bagoong Pilipinas under the administration. Nasaan po yung sinasabi yung suporta? Di ba? Question mark, malaking question mark yan hayag ni Senator Amy R. Marcos sa mga nasa Kongreso na gigil ng magsampa ng impeachment case laban kay Vice President Inday Sara. Magsilbing paalala ito ng gusto niyong paglaruan ay ang demokrasya. Ang mga hakbang na ito ay ang kabustusan sa pasya ng bayan na sa resulta ng eleksyon, isang paghahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Alalahanin ninyo ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay ang pinakamalaki sa kasaysayan. Naghahamon ba kayo ng 32 million o naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? So yun nga po mga kababayan, ano ba ang problema talaga ng Kongreso? Bakit ba pinagtritripan nila Power tripping. Si Vice President Sara Duterte. Kung budget lang naman, ipinauubayan na ni VP Sara, di ba? Yung mga nagsasabi na hindi maipaliwanag yung budget ng 2025, mga tanga pala kayo. May proposal po yan May document yan, proposal, binabasa na ninyo. Kaso nga lang, nung binabasa ninyo mga kababayan, nitong mga tunggristang ito, wala silang makita na ni isang pagkakamali. Kaya yung binabalik-balikan nila, yung 2022. Yung confidential fund. Mga hinayung. Tapos sasabihin pa nitong mga trolls. Tawagin na natin mga trolls. Total, mga naman ito mga ghost employee. Di ba? Excuse me po. Nakatalaga sinasabi nitong mga ghost employee dito sa social media. Hindi may paliwanag may proposal nga Hindi nyo ba binabasa? Hindi nyo ba nakikita na may propose nga di ba? Propose kasi pwede nilang pwede pa nilang i-edit nung
ng mga congressman, pwede nilang tanggalan, pwede lang dagdagan, kung gusto lang naman nila. Di ba? Oh, anong sinasabi niyong wala? Nandyan na yan eh. Yung iba sabi ng iba, hindi namin maintindihan, pero prepared sila, naka PowerPoint pa. Pero, ang problema, confidential fund, ang binibira ninyo, naglabas na nga po ang COA ng resulta ng kanilang audit. Ano ang sabi? Ay walang anomalya doon sa sinasabi nilang disallowance, di ba? Oh. Hindi lang naman siguro ang Office of the Vice President ang may disallowance. No? Baka hindi ito, I'm not sure. Baka lang naman, no. Kung hindi takot ang COA, yan lang. Kung hindi takot ang COA, baka lang naman mayroon ding disallowance, no? Kasi wala namang perpektong gobyerno eh. Di ba? May pagkakamali at may pagkakamali. Buti kung isang tao lang ang gobyerno, napakarami po niyan. Di ba? Yung sinasabi kong baka ang presidente natin ay meron ding notice of disallowance. Kung kaya ng COA, di ba? Kung kaya niya lang naman. Pero kung hindi, pwede naman siguro pinag-uusapan na lang yan siguro eh. At dito naman kay Suarez, marami na daw sila eh. Sinasabi, marami na daw silang mga kongresista na gustong pababain si Vice President Sara Duterte. Mag-rally kayo kung marami na kayo, di ba? I-impeach nyo si Vice President Sara, mag-rally kayo sa labas ng HOR. Hinahamon po natin si Representative Suarez. Kung marami na po talaga kayo, wag na kayong mag-hiring-hiring dyan. Mag-rally kayo dyan sa labas mismo ng Kongreso. Kung talagang marami kayo, di ba? Baka hanggang salita lang yung sinasabi mong marami. Mag-rally kayo. Kasi total, yan naman ang gusto ninyo eh. Wala na yung mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like, share, and subscribe mga kababayan. Maraming salamat po.